Yes, hello po. Ngayon lang ako makakapag-update ulit. Nanabanan naman ako. Medyo may sinat. So, yun. Bali, sa May, pang 4 years ko na since na nakimo ako last. Yun nga, mag 4 years ago. So, ayun. Panibagong check-up, general check-up, mammogram, baka MRI, CT scan siguro, at saka sa blood test ko. So, looking forward na survive ulit yung 4 years ng clear at walang any cancer. So, yun. Pero yung katawan, di na katulad dati. Ngayon, pag dalawa yung trabaho ko, bumibigay din, napapagod din. Nakakaramdam ako ng pagod. Kasi, ayan. 4 years na yung hair ko. Tapos matigas ulo ko. Nagpapa-parlor pa din. Pero, mild naman yung gamot dito. Yung mga sa kulay. So, okay naman. Tapos, ano ba, update. Ayun, minsan nakakaramdam ng kirot. Lalo na pag magkakaroon ako ng monthly period. Minsan may kumikirot siya. Meron nga akong medyo nag-aalala ako bandang dibdib ba yun? Ribs ba? Hindi ko alam kung saan may ribs. Dito nga ba? Oo, ba? Minsan parang may kumukurot. So, medyo natatakot. Tapos, hindi naman kasi alam kung babalik o hindi. Pero syempre, looking forward na hindi na ulit magkaroon ng any cancer. So, ayun. Sorry, singot ako na singot. Barado kasi. Barado ilong ko. So, ayun. Baba. Madami din akong dating ka-chat na sa group ng breast cancer ba yun? Yun nga, yung iba namatay na kasi meron yata mga stage 4 na ganun. Tsaka syempre, iba yung treatment sa Pinas. Malayo pa yung Manila, luluwas pa sila. So, kahit umaga sila pumunta, hapon na sila magagamot. Ano pa ba? Dito sa Japan, may nabasa ako sa Malago Forum ba yun? Parang news dito na Tagalog version siya na dito, yung breast cancer, meron na silang bagong gamit. Para na lang siyang karayom na mahaba. Ipapasok daw yun sa dede, or itutusok, dun sa part na merong cancer. Tapos, susunugin niya yung may cancer cell. So, wala nang opera, wala na raw di na puputulin yung dede. So, susunugin lang siya. Parang ganun na nakalagay. Parang gitinry na siya sa Tokyo, sa isang patient. So far daw, okay naman daw yung response nung may cancer na. Pero hindi ko alam kung anong stage yung ginawa ng first na tusok ng karayom. Yun ang sabi. So, hindi na puputulin. Tapos, siguro less chemo na yun kasi susunugin na lang, di ba? Yun nga lang, yung side effect, hindi sinabi kung ano yung mangyayari. Kasi, syempre, susunugin na pinaka cancer cells sa loob. Parang, yun nga. So, nakakatakot din, di ba? Yun. Tapos yung mga PM nga ba, o comment, thank you po, okay po ako, so far okay, nakakapag-work po ako, normal, nakakain ako normal, dati pa rin, hindi naman ako talaga nag-less, tapos umiinom din ako ng alak, kasi nga sa trabaho ko, sa homise, yan, tapos sa umaga, nag-work din, yun nga lang, tulad ngayon, yasumi ako, hindi ako makapasok, kasi nga, may sinat ako. 37.5 lang naman. So, pero yun nga lang, dahil sunod-sunod yung puyat, alas 2 na ako nakakatulog. Siguro, bumigay lang yung katawan, pagod lang po. Yun. Tapos yun nga, dahil pagod, ayan, nakapag-video, nakapag-update, naantay ko yung May, and, syempre, nag-hope na sana, wag pala sana, na maging okay lahat, tapos negative ulit, panibagong taon, syempre natatakot, yung iba nga daw, 5 years or 10 years bumabalik, di ba? Pero syempre, si God na lang nakakaalam nun kung kailan yung due date natin, di ba? Kasi kahit naman walang cancer, namamatay naman ng tao, kaya yun na lang iniisip ko. So, hindi naman ibig sabihin may cancer ka, anytime, ikaw na, di ba? Meron nga dyan, wala namang sakit.
natulog lang o ano, na aksidente, wala na, di ba? So, yun. Kasi kung iisipin ko na matatakot ako na pwede siyang bumalik, posible naman talaga. Ala, hindi magiging masaya lang yung buhay ko, di ba? Kasi mag-iisip ko na mag-iisip. So, yun. Enjoy ko na lang yung life. Enjoy na lang. Tapos, yan, minsan, pag ganyan, mag-emote ka, pag may sakit ka, di ba? Nakakatakot kasi. Like ngayon. Emote din pag may time. Ngayon lang. So, tatry ko mag-video pag hindi ako busy. Tapos, yun nga, sa May yung check-up ko. Looking forward. Sana, pagdasal nyo ako. At pinagdadasal ko rin naman yung kahit hindi ko kakilala. Nakatulad ko may nagkaroon ng cancer. At yung may mga cancer pa na makaya po nila lahat yung pagsubok. Tsaka pray lang. Basta pray. Tapos, dapat yung mga family laging updated na kinakamusta sila. Physically, emotionally. Minsan kasi physically okay, pero emotionally hindi sila okay. So, yun. Siguro mas maganda pa rin yung concern ng pamilya, di ba? Ako lucky ako kasi nagkaroon ako pero andito pa rin ako sa Japan, nagtatrabaho. Nakakapag-work ako, nakakakain ako, nakakainom ako, nabibili ko yung gusto ko, nakakain ko pa naman so far. Lahat ng gusto ko. Tapos nabibigay ko din yung pangangailangan ng anak ko, 2 anak ko, tsaka yung family ko. So, thankful ako kay God. Hindi ko na siya sisisihin or hindi na ako mag-e-emote na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi sa part ko, lucky na talaga ako. Yun. Kaya, yun lang. So, next time, pag may time po ako, magta-try po ako ulit mag-update sa inyo. And thank you lahat sa comment. Pagpipray ko lahat kayo. Thank you. God bless.